Magandang umaga po, bumabati ng may ngiti mga lingkod niyong Conrad, Julie at baby. Pang dental man o physical, pang hayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad bigyan ng solusyon. Tune in, nood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes wala tong miss. Tiyak kayo ay mabibless, may libreng load kita kids. Tanghali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit, impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian, kasalo mo sa pananghalian. Magandang umaga po muli sa inyong lahat at ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umeere po para po sa inyo. Nandito po tayo sa panibagong episode po natin at alam ko naman po ay nakuha nyo na po ang ating talakayin ngayong araw po na ito. Walang iba kundi ang diabetes, kaya po muli ay patuloy nyo pong i-share itong link po na ito sa mga kamag-anakan, kaibigan po ninyo upang muli ay tayong matuto dito sa talakayin po na ito. At alam ko na po ay excited na po kayo dyan, kaya patuloy po ninyong ibahagi itong link po na ito sa mga kaibigan po ninyo. Alright? So sige, tuloy-tuloy na po tayo at i-welcome ko na po ang aking mga nagagandahang mga co-host dito. Walang iba kundi si Doc Julie Castro at si Ma'am Baby Bagyon. Good morning po, Ma'am. Good morning! At sa mga viewers at nandito, mga staff, good morning po sa inyong lahat. Amen. At excited na naman ang Lola. Lagi na lang, everyday. Excited sa mga topic. Kasi relate Oo na nga. relate. Relate na naman. Relate ang answered prayer. Mhm. Oo. At gusto ko lang batiin ng mga taga North, South, East, West corners ng buong daigdig. Buong daigdig na ngayon. At siyempre, mga area leaders
At group leaders, hello kayo dyan. At ang aking mga group chat, hello kayo dyan. At patuloy po kayong manood at patuloy kayong mag-support ng ating gawain dito sa church. At siyempre, ang aking mga mahal sa buhay, sina BJ Son Castro, hello anak, at salamat at nagdagdag ka ng konti. Yeah. Oo. Maliit man yun anak, malaking bagay yun doon sa mga Amen. makakatanggap. At gusto ko rin batiin ang aking mga apo, si Pongpong, si Pingping, at malapit na mag-birthday ang Pongpong. Nako. Oo. Pakakainin daw niya ng pizza. Ayaw na ng Jollibee, binata na. Matindi, pizza. Level up din, ha? Kaya, Matindi, level up din ng kolesterol ng alam mo ba kung makuha. sinong papakainin? Ang mga construction workers niya. Ay, Oo. matindi. Ganun siya. Magiging blessing pala siya, ma'am. Oo, para Matindi, ha? sabi niya, yung mga- Kailangan pala mataas ang Oo. cholesterol kasi pang-construct. Oo, matindi. At siyempre, ang Pastor RJ nag-request ng pinikpikan. Oo. Mm. Kaya nawa ay mag-enjoy ang aking Pinikpikan. apo sa kanyang kaarawan. At siyempre, binabati ko ang mga kakosa ko, ang mga senior citizen. Good morning kayo po dyan. At alam ko, hindi ko man kayo nakikita sa comment box, ay patuloy kayo nanonood at nag-e-enjoy. Kaya, siyempre gusto ko rin batiin yung mga nanalo No, po. ng ating jingle. Yes. Oo. Alam ko pati ang ating pastor ay natuwa dahil pinakinggan niya rin. At nagtatanong siya kung sino yung bata doon. Ay, oo. Oo. Na dalaga na yata. At siyempre ang ano pa, yun lang muna siguro at napakaganda ng topic natin ngayon. Good morning. Hello po, isang magandang umaga po muli sa inyo dyan sa aming po mga kapatiran at shoutout po sa ating 43 viewers as of this time. At patuloy lamang po kayo mag-invite at mag-share ng link ng itong ating programa para marami pa hong mga kapatiran natin ang matuto dito sa ating discussion about diabetes. Kaya dyan lamang ho kayo at magtanong ho kayo dahil sasagutin po yan ng ating mga doktora ngayon na ating makakapiling po. At nagpapasalamat na tayo ngayon, Sir Conrad, dahil in spite of their busy schedule, Yes, totoo po yan. nandito sila at si Ma'am Sheila kahit malayo ang pinanggagalingan nito. Talagang nagbibigay Amen. ng oras para lamang ho maging blessing po sa ating lahat at mag-share ng kanilang mga pinag-aralan at patuloy na pinag-aaralan patungkol dito sa mga diseases na kanila pong i-discuss. At so far, yan lamang muna, Sir Conrad, para madami pa silang time na mag-discuss ngayong umaga. Alright. So again, maraming salamat po. At muli papaalala ko lamang po na ito na po yung start natin ng ating promo, yung bagong promo natin. Yung ang umlig, pag kayo po ay sasagot ng katanungan, no, ang ilalagay nyo po ay hashtag IP and then yung area nyo po and then yung sagot. Alright? So, nung napagmimitingan nga po namin ito, maraming kapamaraanan para tayo po ay for the sake na makakuha ng puntos, no? Pero ang pinakamaganda po nito is yung layunin po ng promo na ito is yung matuto. Okay, yung matuto Time po for kayo. learning naman. Matuto po kayo doon sa mga tinatalakay po dito sa impormasyong pangkalusugan. Yan, tama po yan. So again, ay sana ay seryosohin nyo po itong programang ito dahil marami po kayong makukuha dito sa programa pong ito. Sir Conrad, yung sabi mo kahapon na unang tanong, kailangan sagot sila sa unang tanong. Hindi na nila pwedeng ihabol sa second question yung first. Hindi na ma'am. Ano na yan, kahit ano po, kahit ano po okay. yan. Opo. Sige. Tuloy-tuloy na po yan. Tuloy-tuloy na yung, ano na yan, yung katanungan na yan. Katanungan Kasi na yan. sigurado dyan ma'am, may mga papasok na mga latecomers. So oo, let's tama. give chance to them na mga papasok. Sige. Alright? So, and muli, ay kayo po ay mag-enjoy at ay papaalala ko rin yung promo ma'am ni Ma'am Julie ngayong for the month of September. Tuloy-tuloy pa rin ang ating IP Jingle promo at yan na po ay open sa grupo. Alright? So again, sana po kayo po ay sumali dyan sa ating... Worldwide. Oh, yun, tama, worldwide. May nagtanong na agad sa akin, ma'am, na galing sa ibang bansa.
paano ang criteria. Oh, 'di ba? So, interesado na agad sila. So, again, sali lamang po kayo dito sa IP jingle po natin. Sige po, tuloy-tuloy na po tayo. At muli ay bibigyan na ng konting review si Ma'am Baby sa last time na tinalakay ng ating dalawang doktora last week. Okay, sige, reviewin ho natin yung kanila pong discussion last time tungkol sa COVID awareness at yung ano bang pwede nating gamitin para maiwasan natin ito or if ever man nakapasok na sa atin. So sila po ay nagbigay ng mga konting review about the COVID, kung paano ito pumapasok sa ating katawan. At meron din ho silang shinare na mga natural food or mga products na pwede ho nating gamitin if ever man na sila ay nakapasok na sa ating sistema ng ating katawan. Meron tayong point of entry, yung ating mata, ilong at bibig, at if ever man na dyan sila pumasok, meron ho silang mga binanggit na mga 10 natural products or mga halaman na pwede ho nating gamitin. No? So, meron po silang 10 sinabing mga halaman na yan, mga natural. But, meron ho silang shinare din na product na tinatawag nga nilang mga essential oils na pwede ho natin itong i-inhale, pwede natin siyang i-steam, pwede nating i-ingest, at so yan ho yung mga products nila na if ever man na gusto nyo po itong i-avail, pwede nyo po silang makontak at pwede nyo rin pong reviewin itong kanilang discussion last time po sa ating YouTube channel. Just i-type nyo lang po ang impormasyon pangkalusugan na Fort Bonifacio at i-type nyo po yung kanilang topic at makikita nyo po uli ang kanilang diniscuss. So yan lamang po at maraming salamat and back to you, Sir Conrad. Alright, so again, maraming salamat po sa pag-review mo po na yan, Ma'am Baby. At muli, i-welcome ko na po ang aking mga speakers for today. Walang iba kundi si Doc Eugene at si Doc Sheila Teru. Good morning po, ma'am. Good morning po. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. At sana ay malusog. At sana meron kayong matamis na almusal kanina. At sana nga po ay total din ay about diabetes mellitus ang pag-uusapan. Sana maraming nanonood. Sigurado ako. I am sure na marami pong may diabetes dyan. Sigurado Kung hindi po. man kayo diabetic, kung may kamag-anak ko yung may diabetes, manikinig din po kayo para alam niyo po kung anong i-advise niyo sa mga kamag-anak niyo. Yeah. Magandang umaga po ulit. Yes, Doc Sheila. Magandang umaga po ulit. Nandito na naman po kami para magbigay ng Amen. isang kahulugan ng ating tunay na kalusugan. Yeah. At dito po ay inanap po natin ang pinanggalingan ng diabetes. Sana po ay may nahanap kami. Kaya lang talagang napakahirap niyang hanapin. Yeah. But we will do our best. Again, keep tuning po. Yan. Alright, so maraming salamat po dito po sa dalawang speaker po natin na magsasalita para dito sa ganitong klaseng topic. Kaya please, kayo po ay mag-stay tuned in lamang po dyan. At tulad nga ni sinabi ni Doc Eugene kanina, kung meron kayong kakilala na meron ganitong klaseng sakit, ay please do share this link po. Alright? So sige, tuloy-tuloy. Yes, ma'am. Excuse lang po kasi magkakasala po ako kung hindi ko tutuparin yung aking pangako. Shout out po yung mga taga-ASCOM ladies. Wow! Matindi! shout out po sa inyo Wow, lahat. nakontrata! Good morning po. Nakontrata po! Alright, so sige, tuloy-tuloy na po tayo. Bibigay ko na po sa inyo ang discussion natin. Okay, good morning po ulit. Let's start na po. Let's begin the discussion. Yes po. Pwede po natin makita yun. Yes po, ayan po. Ngayon po, babalikan po natin yung importansya ng digestion kasi lahat dito siya nanggaling. So, nung nakaraan, na-discuss na rin po natin to pero dadaanan pa rin natin para maidugtong natin sa ating discussion ngayon. Ngayon, ang digestion ay napaka-importante po yan para sa ating pangtunaw. Para yung mga natunaw naman na pagkain na yan ay siyang gagamitin natin sa ating kalakasan, pagpapadami ng pag-growth at ang cell repair. Yan na yung mga sustansya na kinain natin na gagamitin ng ating katawan. Kapag po tayo ay kumakain, makikita natin yung lahat ng pagkain ng mga staple food, kagaya ng kanin, ng gulay o ng mga karne, yan po ay hindi pa mga sustansya. Kailangan pa yan na matunaw sa loob ng ating katawan para maging isang sustansya. At ang bawat pagkain po na nasa tiyan natin o yung ating nakain, kailangan po yan na nananatili siya sa ating tiyan ng maximum to 3 to 4 hours. Dapat po yan lahat ay digested o tunaw na sila.
Okay. Dito po makikita natin ang ating digestive system. Meron tayo liver, liver is not part of the digestive system. Of course, we have the stomach and the small intestine. Ngayon, pero sa taas niyan, of course, meron din tayong bibig at ngipin. Ang ibig sabihin yan ay dyan yung ating physical digestion. Pag tayo ay ngumunguya, physical digestion ang nangyayari. Kapag po yan ay bumaba na sa ating tiyan, dun nangyayari yung chemical digestion. And then this chemical digestion, of course, wala naman tayong panguya dyan. Ang gagamitin po natin dyan, yung nabanggit natin nung nakaraan po, doktora, na hydrochloric acid. So number one, para maging maayos at mainam ang ating pangtunaw sa pagkain, kailangan ang ating tiyan ay nasa antas na pH level 1 to 4. Ibig sabihin, acidic dapat. Parang yun na ang magmumuya dun sa ating kinain. Kumbaga yan dapat yung normal na pH Normal. level. Oo. To digest the food. Opo. Kaya lang kasi di ba minsan kung, sa i-explain ni Ma'am Sheila, pagka tumaas yung pH niya, hindi gano'n. Alkalay na siya noon. Hindi no? siya gano'n ka-effective as digestion, to digest the food. To digest, oo. Kaya yung nakainom ng bloated siya kasi hindi masyado na-digest. Kaya nga, you need doktora, pH diba? 1 to 4 to digest. Oo. Dapat talaga ang kanyang pH maintain siya sa 1 to 4. That means acidic siya. Once it's higher, it's becoming alkaline. Naglalabasan ngayon yung mga alkaline water. So, what does it mean? Oo nga. You are lessening the The capacity or the acidic level of your stomach. Therefore, you are going into a wrong digestion. Wow. See? Wow. Makikita natin, Bira. ha? Tama nga, no? Minamarket natin ang alkaline water. Pero Yun nga siya sabi nila mo, may maganda daw ang ganyang klaseng tubig. maganda siya, Oo. pero ang problema po, dinidisrupt naman na niya yung capacity ng ating digestion. Hindi tumataas ang pH level ng ating Dapat yan maintain lang siya sa 1 to 4, mas mababa. Okay. Pero wala nang mas bababa pa doon eh. Yeah. Opo. So, ngayon, kung halimbawa kumain tayo ng pagkain, nandiyan na yan sa tiyan, that is the physical digestion nga. Ang wala siyang ngipin, ang gagamit na sa kanya, pang tunaw, is the digestive juice o yung chemical name niya na hydrochloric acid. Yan. So, dapat maintain ang acidic mo. Yung hydrochloric acid, dapat maintain siya ng 1 to 4 level of pH. Just for comparison, hydrochloric acid should reside inside the stomach, not Yes. anywhere else. Kasi pagka makakasugot na siya. Hindi siya po pwedeng lumabas. Kung sa skin niya masusunog yan, ang skin mo. So, dapat lang sa loob siya ng stomach. Nandun lang siya, hindi po siya dapat lumabas. Dapat maintain siya sa tiyan. Kasi ang trabaho po niya, magtunaw lang ng pagkain. Yeah. Yan. Ngayon, kapag yan, halimbawa, habang tinutunaw, during digestion, ang pancreas po natin ay gagawa ng pancreatic juice, doktora, yung tinatawag na enzymes. Yes po. Opo. At ang mga enzyme na ito, tutulong din naman sila sa pagtunaw ng mga pagkain. Kagaya ng mga starches. Ano ba yung mga starches? Yan yung mga tinapay, kanin, kamote, potatoes, or any kinds of foods that contain starch. So, yan ang tutunawin niya ng isang enzyme na pinroduce ng ating pancreas. And second, magagawa rin siya ng isa pang uri ng enzyme, yung tinatawag na protease. Yeah, protease. Yung protease na yan, ang tutunawin po niyan, the food will be breakdown, the meat will be breakdown and will be converted into protein. Kaya protease siya. So, ang gagawin po ng ating pancreas, maglalabas siya ng digestive juice, which is an enzyme, para tunawin yung kinain nating mga starches at gawin itong isang carbohydrates. And then second, yung isang uri ng enzyme na ilalabas niya, which is the protease, tutunawin niya yung mga karne at isda o any kinds of foods that contains protein and converts into proteins. Another one, sa ating pagkain, sa ating staple na pagkain, hindi mo maiiwasan ang taba kahit yung cooking oil lang o any kinds of fats. Even the fish contain fats.
So dapat yung mga taba na yan at taba na nakain natin will be converted into lipids. Lipid. Opo. Opo. So ngayon, ibig sabihin nito, ang gagawin ng pancreas, 3 uri ng enzyme, the digestive enzyme, which is the amylase, protease, and lipase. Yan ang gagawin ng ating ng ating pancreas habang tinutunaw ang pagkain. So they are working simultaneously with the stomach. Simultaneous silang nagtatrabaho. And then of course, pag natunaw na ang pagkain, ang next na mangyayari diyan is the small intestine. The inner wall of the small intestine ay may mga adaptation. It has a thin wall na parang cell lamang ang kapal at maraming maliliit na vilay upang magbigay ng isang tunay na sukat or upang ang mga substances ay mabilis na makadaan dito. Ngayon, ang unang bahagi ng ating bituka o the first section of our small intestine is the duodenum intestine. Ito pong intestine na ito, ang unang bahagi ng ating bitukang maliliit, siya ang responsable sa pag-absorb ng mga iron at calcium. At yung isa naman, ang jejunum, siya naman po ang responsable, it's also a small intestine, siya yun naman ang responsable sa pag-absorb ng protina at mga carbohydrates at fats. Wherein yung panghuling section ng ating bituka, which is the ileum, is the responsible of absorbing vitamin B12 and bile salts. Pwedeng sumingit dyan. Opo. Ini-emphasize si Ma'am Sheila kung ano yung mga na-absorb sa bawat Section. Bawat section. Kaya kung you undergo a surgery at yan na yung natanggal, Yun na. yan, doon ka magkukulang. Tama. Right po. So, sasabihin ng doktor, ileum ang natanggal sa'yo. Kaya, bibigyan siya ng vitamin B. Po, B12. yan, vitamin B12. Kasi nawala yung pag-absorb mo ng vitamin B12. Ngayon, ito namang malaking colon naman po na to, dito na-absorb ang tubig. At yung mga natitira-tira pang mga nutrients, umiikot yan, circulating siya dyan. At yung sobra doon, tapon na siya. Yun na yung ating idinudumi. Kaya yung dumi natin, kung minsan, kapag kulang tayo sa tubig, hindi nakakapag-absorb ng tubig sa big colon, matigas. Kaya, anong tawag kasi doon, Dok? At saka yung, kung you don't move your bowel every day, lalong tumitigas kasi nagtatrabaho yung malaking bituka, yung colon natin, nag-absorb pa rin siya. Kaya lalong tumitigas yung Lalo tumitigas ang dumi natin. Constipated tayo pagkakulang ng tubig. Kasi, ang kailangan ng colon is to extract and to absorb water para yung natitirang mga ibang nutrients, mag-circulate pa siya. Sa kaka-extract niya, kulang ang tubig mo. At the end, constipated ka ngayon. Tama. Paano pa kaya yung mga hindi dumudumi ng mga 3 araw, di ba? Ano kaya? Diba? Hindi, may ganun kasi, mami. May ganun po Lalo talaga. na yung mga stroke patients. Opo. Kailangan mo pang yung talagang dukutin. Dinudukot pa yung iba. Kasi kahit nalagyan mo ng suppository, Hindi lalabas. Kasi tama. Kumbaga parang sobrang dami niya sa liit no lalabasan. yung tawag Opo. natin na impacted feces. Kailangan Pero meron kahit hindi stroke patient, mami, meron Meron pa rin, di talagang ba? mga taong mahirap talaga na... Lalo yung mga sedentary, hindi gumagalaw. Opo. Nako. At hindi kumakain ng Tama. high fiber. High fiber. Ang kailangan niya mag-high fiber na High siya. fiber po. At saka May maraming kilala po tubig. kasi ako. Sige. Opo. Sige po. So yan, ayan ang sistema po ng ating pagkain pag pumasok siya sa katawan, magmula sa pagmuya, sa pagtunaw, pag-absorb at pagdumi natin. Yan ang sistema ng ating kinain na pagkain. Ngayon, after nilang natunaw o na-digest lahat, na-absorb na nasa maliliit ng mga bituka. Ang gagawin ng mga maliliit na bituka na ito, the small intestine actually, kapag na-absorb na ang mga nutrients dito, gagamitin ng small intestine yung kanyang vilay upang ipasa niya yung mga sustansya sa isang delivery subject ng ating katawan, which is the capillaries. Yan. So nakita natin, we have the supplier. The supplier is our mouth. Opo. And the factory is our stomach. At ang magdi-deliver naman nun ay yung ating mga daluyan ng dugo. Diba? Matindi, no? Talagang... Lahat ng proseso sa ating buong katawan ay yung blood Circulation. circulation Circulation. natin. Yan ang talagang
Kaya nga circulate eh. Oo, Yeah. sige. Siya yung para matanggap Ma-distribute sa iba't ibang bahagi ng Opo. ating pangangatawan. Actually, yan ang nagiging daan o yan ang delivery boy. Mhm. Siya yung So- Lala Move at saka Sila Lala Moves at saka si Grab. Si Grab. Pero meron din namang highway. Ang highway naman, actually ang highway ay yung mismong daluyan ng dugo. At yung dugo, sila naman ang delivery man. Yeah. Yan. See? From supplies, factory, proseso, and delivery man. At may highway. Yun yung Antindi. daluyan ng ating dugo. So kapag ka nakuha na yan ng mga small intestine, of course, i-deliver na nila yan, ihahatid na nila, ipapasa niya na, o tapos na ako sa trabaho ko, sabi ng small intestine. Ikaw naman ngayon, capillaries. Oo. Okay, I will deliver na. Yan. Mm. So, i-deliver niya na unang-una sa lahat ng mga cells at saka tissues. And the rest, of course, sa mga lymphatic system. So, yan ang normal na proseso ng ating katawan at ganyan din ang ating pagkain. Wow. May tanong ako. Mga ilang oras nangyayari ang proseso na yan? Makarating na siya dun sa different ano? normal gastric emptying time kasi is 3 to 4 hours. So, bago siya ma-absorb bago lumipat sa small intestine. Yeah. Kaya po bago kayo ulit magutom, kasi di ba nag-umagahan tayo, 7 o'clock, 8, 9, 10, 11, 12. So, nakapag-rest ka ng 1 hour. Pero yung 4 hours, nagamit mo na siya. Na-distribute na. Na-distribute na. Oo. Distribute na siya. Oo. Ngayon, pagka kumain ng 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakit 7? Kasi normally, mas malakas tayong kumain sa tanghalian. Mm-mm. Yan, mas marami tayong supply na Kasi more pinapasok. active na tayo during Opo. that day. Dahil active naman Yeah. tayo. Pero after dinner kasi, mas mahaba yung Resting. Yung resting time. Yeah. Kung kumain ka ng 8 o'clock in the evening, breakfast mo bukas 8 o'clock, di bali 12 hours yun? Opo. 12 hours yun, hindi ka nagugutom kasi rested ka naman. So, nagpapahinga din lahat. Lahat naman, Lahat oo. ng ang hindi lang nagpapahinga talaga yung heart. Yeah. Opo. Pero lahat yan nagre-rest lahat. Nagre-rest siya. So, you are not burning much of your No. energy. So, hindi ka, kaya tinawag na breakfast. Breakfast. You are And breaking. while you are resting, actually, fasting. Opo. So, you break the fast. Kaya and tinawag na Doktora, di breakfast. ba, while we are resting din, it is also the time that our body is repairing. Yes. Kasi While hindi na yan makikipagsabayan sa active days mo yung hours mo Tama. Kaya nga, I want to emphasize again, nothing can replace a good night's sleep. Kaya good night, Doktora. di ba? That's the time for the body to repair. Yes. Nagpapahinga lalo na yung ating brain. Kaya Everything. dapat you should have enough sleep. Nothing can replace Diba? it, Tama, even ma'am. food, even rest, even supplements. Kahit na lahat ng pinakamagagandang uri ng food supplement, Correct. inumin natin, when you are lacking of sleep, hindi Yes. rin po yan Tama magre-repair. And again, I emphasize, you should have a good night's sleep. Yeah. Hindi natin a good day's sleep. For the first time, I was able to sleep 8 hours. Yeah, last night. Congratulations, Ma'am Sheila. Yeah, I got my trophy. Congratulations, Ma'am Sheila, ha? Sabi nga natin, Uy, pinakakamaga ng ating ang ating Panginoon. Kaya siya gumawa ng gabi for us to rest, for us to Yes. sleep. Yeah, Tama na ang pagod. Yeah, tama tama. na yung pagod. So, ang ganda ng sistema natin, paano mo Correct. masasabing hindi kaya, talagang everything is systematic sa loob ng katawan, po. Yeah. Lahat. Kagaya yun, no? Imagine, ang laki ng highway sa atin. Ang highway po natin, ang daan natin sa loob ng katawan, you can turn the world 2.5 times. But of course, we will be discussing that next time. Hindi muna ngayon. Okay? Pinapasabik mo na naman yung mga audience natin, Sa Ma'am, eh. susunod na po natin pag-uusapan yun. Sige po. So ngayon, ayan, tapos na po tayo sa distribution. And then next is, heto na. Itong mga pagkain na ito, ang sasarap naman kasing kumain talaga. Pag nakita mo ba naman talaga Oo. yan, no? Alam ng lahat na napakahalaga ng pagkain sa ating katawan. Yes. Yan ang nagbibigay kalakasan sa atin.
Kaya nga, subalit, ang konsumo ng tama at masarap na pagkain ay hindi po nagtatapos ang kwento dyan. Oo. Hindi po nagtatapos yung kinain mo siya, nag-enjoy, nabusog ka at nag-enjoy ka. Nako. The nutritional story doesn't end there. Dahil kagaya nga na nabanggit natin, mayroon pa siyang trabahong gagawin. Nasatisfy mo lang dyan ay yung taste buds. Yes. Ganon din ang kanila, ganon din po itong mga pagkain na ito, kahit masarap sila, kahit nag-enjoy ka, kahit nabusog ka, hindi pa tapos ang kwentuhan doon, kung yan ba ay tatanggapin o i-absorb ng katawan. At ito pa ang pwedeng mangyari diyan kapag hindi po yan na-absorb ng ating katawan. However, some diseases or several medical conditions get in the way of this process and can cause significant health risk Nako. kapag hindi po yan natunaw. Yun. Yan. Masarap kumain pero pag hindi natunaw, Yari. ito pala ang yari. Ito pala ang magiging kabayaran. Ano? Mhm. So, number one, may isang problema tayong titingnan dito. Ang unang-una natin titingnan dito, of course, pag hindi yan natunaw is habang ang katawan ng tao, ito po, habang ang katawan ng tao ay tumatanda, ang kanyang production ng enzyme, ay bumababa. Yung production ng enzyme bank natin pag nagkakaedad bumababa. Humihina po ito at sumasabay din ang pagtaas ng ating pH level sa katawan. Nabanggit natin kanina, Tama, dapat tama maintained. Ano po? Tumataas ang ating pH level, nagiging less acidic ang tiyan natin. Bakit naman sa matatanda? Kasi po, yung mga matatanda, halos karamihan, mababa na ang production ng kanilang enzymes. Wear and tear lang yan eh. Opo, mababa na ang kanilang production ng enzymes. So, wala nang tumutulong dun sa kanilang kinain. Second, tumataas ang pH level na hindi na nagiging acidic ang tiyan dahil na rin sa stress. Ang daming stress kaya pinagdaanan ng mga matatanda natin, di ba? At dahil sa stress kumisan, nangangasim ang tiyan, yung prolonging na pag-inom ng antacid, isa pang nakakaperwisyo yon para yung isa pang nagiging nakakaperwisyo at nagiging host ng mga factors para masira ang abilidad ng ating pangtunaw sa pagkain. Ang hindi natunaw na pagkain po ay nasisira. Makikita natin dyan sa tiyan na yan, masisira ang mga pagkain sa loob ng tiyan. Ang mga karne ay nabubulok, samantalang ang mga starches, yung kagaya ng kanin, ay umaasim, na siyang nagiging dahilan sa pagdami ng mga oportunistang mga bakterya. Yan, mga bakterya ang lumalabas, ang daming mga opportunist ng bakterya at mga pathogens na dumarating. So kapag halimbawa po, balikan ko lang po, no, pag halimbawa ang pagkain hindi siya natunaw, doktora, di ba ito atin to eh. Hindi gaanong natunaw, umaasim ang pagkain, nabubulok ang karne. What will happen? Of course, tumataas ang acid, umaakyat ang acid, yung asim umaakyat. At habang umaakyat ang acid, hindi natin na-control yan. What could happen? The lower esophageal sphincter, humihina ang kanyang kapasidad para magsara. Dahil nasisira siya, doktora, nung acid mismo. Di ba sabi niyo, ang acid dapat nasa tiyan lang. Since umakyat ang acid sa ating lalamunan, so, ibig sabihin, dumaan siya doon sa tube ng stomach, natatamaan niya yung lower esophageal sphincter natin. Esophageal sphincter. Sphincter, Kasi ano yan siya eh, kumbaga lumabas na sa kanyang teritoryo. Oo, lumampas siya ngayon. Ngayon, the more na lumalabas ang acid doon, the more na nasisira yun at hindi na nagsasara ang tiyan para sana pagkatapos natin kumain, mag-close na siya, hindi na umakyat ang acid. By prolonging acid reflux, nasisira ng asido yung ating lower esophageal sphincter. Esophageal and sphincter. Ngayon, habang nangyayari yon, kasi lagi naman kasing ang termino ng isang heartburn at saka GERD ay laging nagkakaroon ng interchangeability yan. Ibig sabihin, pagka halimbawa yung tao lumalabas yung kanyang acid lang, pero pag naging prolong at frequent na yan, at nagkakaroon na rin ng heartburn, madalas na rin yan, pumapasok ka na dun sa pangalawang sakit na ang tawag ay GERD. So, ibig sabihin, ang unang problema mo lang ay poor digestion, hindi ka na natunawan. Second, pwede ka palang magkaroon ng acid reflux o yung GERD. Dami, no? Gastroesophageal reflux disease. So, ngayon, nandyan ka na, dalawa na problema mo sa hindi lang pagtunaw ng pagkain.
At itong hindi natunaw na pagkain na to, pagka ito ay nabulok, pumapasok na po yan doon sa problemang pang-tatlong problema, which is the pathogens at mga SIBO. It's a small intestine overgrowth bacteria. Yan. Ang analogy niyan, kahit yung hindi mo kinain na pagkain, pagka napapanis na siya, mas gusto ng bakterya. Favorite niya na yun. Kasi lalong dumami. Ganyan din yan. So ngayon, tatlong problema na tayo. Isang hindi natunawan, nagkaroon ng GERD, at dahil yung hindi natunaw na pagkain, nabulok, nagkaroon ng overgrowth bacteria. Yan ang nangyari dun sa pagkain na nasarapan tayo, pero hindi naman siya natunaw. Nako. Yan. And then of course, Maybe you have experienced this already. Di ba mayroong tayong tawag na impatcho? Na impatcho. Yeah, opo. In-enjoy mo yung pagkain mo, pero after that, masaya Sobrang ka ba? dami, no? Oo nga. So ngayon po, ayan, nandito na tayo sa bakterya na tayo. No? Itong bakterya din pala ito, doktora, hanggang ngayon walang makapagbigay ng maayos na sagot. Itong problema ng gastroparesis. Yan. Gastroparesis, yung emptying tank po. Ay, yung gastroparesis, pag sinabi mong paresis, yung paggalaw. Napaparalyze. Yan, paralyze. So, siya, nagiging, napaparalyze din siya. Yung gastroparesis. Yun. Now, ang ating number 4 na problema dahil lang sa hindi natunawan, ang overgrowth o pagdami ng mga pathogens o bacteria o yung amag at candidiasis, ang mga dahilan sa pagkasira ng nerve signals ng ating tiyan na medically known as gastroparesis, na paralyzed. Kilala din po ito bilang isang emptying tank. Ito yung nag-empty ng ating mga pagkain, pagka halimbawa na-digest na siya. Ito po ay nangyayari kapag ang rate ng electrical or muscular contraction waves ay bumababa at ang and the stomach contracts less frequently, na kung saan nasisira ang vagus nerve at o tumitigil na ang ating tiyan sa pagbagsak niya ng mga natunaw na pagkain sa bituka. So pagka hindi na bumaba yun, lalong problema ulit. Kasi pagka na-paralyze, kasama na yung vagus nerve, yun yung nagsusupply sa ating stomach mismo eh. Kaya pagka hindi na nagko-contract yung muscles, nanghina na siya eh. So, hindi na siya nagko-contract, hindi niya Paralyzed na. Yeah, hindi niya totoo. maipupush yung kanyang food na nandun. Opo. So ngayon po, balikan po natin. Number 1, hindi natunawan. Number 2, nagkaroon ng GERD, yung acid reflux. Number 3, of course, yung overgrowth ng mga bacteria. And this overgrowth bacteria destroys also the vagus nerve nung ating tiyan, na kung sakali mang umabot man ng 10 oras matutunaw ang pagkain, dapat ibagsak pa rin niya kay small intestine. Nagiging stagnant nun, paralyzed na siya, hindi na makagalaw. Therefore, it causes another problem. Yeah. Ayan, 4 na po yung problema natin dahil lang sa hindi tayo natunawan. Makikita po natin ito, yung ating mga small intestine, sa loob ng ating small intestine, ganito ang itsura nila. Meron silang mga villi. Yan. Villi, oo. Meron Intestinal villi. Opo, yun yung mga villi nila, yung para mga buhok-buhok. And then, dito po sa mga villi na ito, dito na-absorb ang mga malalaking bahagi ng mga na-digest kasi hindi naman equally ang pagda-digest eh. Merong maliliit at may malalaki. So merong mga malalaking bahagi ng mga pagkain na na-digest, dito po sila na-absorb. So biggest digested particles po get further absorbed dyan sa area na yan. And then, dito naman po sa kanyang katawan, makikita natin, yung mga malilit na particles na na-digest na, dito naman po na-absorb dito sa ilalim na bahagi ng ating small intestine. Pero, with the appeal of the pathogens or the overgrowth bacteria, ang nangyayari dito, itong mga bacteria na ito, they are hurting and bumping the small intestine na kung saan nagkakaroon ng siwang. Ayan po siya. Nagkakaroon ng gaps ang mga small intestine. So pag nagkaroon ng gaps ang mga small intestine, imbis na dapat yung mga bigger or smaller particle ma-absorb pa, lumulusot na sila doon sa gaps, doon sa pagitan ng mga small intestine, which is ngayon, nakilala rin natin ang sakit na ito bilang isang leaky gut syndrome. So nasa number 5 na sakit na tayo ngayon. Leaky gut, yan pala yun, ma'am, no? Opo, Kaya leaky lalo gut. pang lumalaki yung mga gaps dahil nagkukos din sila ng inflammation, Yeah. ng mga maga.
So pag namamaga. namamaga, lumalaki din yung gaps na yon. Imagine itong bakterya na to. Kaya pala, doktora, di ba, karamihan halos sinasabi na the number one cause of diseases is, of course, do not release or remove the pathogens din there, yung mga bakterya. Talagang marami pala talaga itong nasisira sa loob ng katawan natin. So again, ma'am, itong dinidiscuss mo po na ito na leaky gut, doon pa rin yan nagsimula, doon sa Digestion pa rin po. digestion. Sa hindi lang Pambihira. tamang Indigestion. pagtunaw. Opo. Oo, pambihira. May problema talaga sa digestion. Ang Digestion bihira. talaga siya. Ngayon, may tinutuntun tayo dito, may hinahanap tayo dito, kaya po tayo nandito ngayon. So, there is a gap, gaps in the small intestine, or there is a leaky gut syndrome, and then those leaky gut syndrome, of course, lumalabas yung mga particles na hindi na-absorb ng mga small intestine. Pag lumabas yan, makikita yan ng ating immune system. Ayaw na ayaw niya yan. Kakainin niya Sigurado. ang mga pathogens na yan. So, sa kanyang pagkain, nalilito na siya ngayon, na pumapasok na po tayo dun sa problem number 6. Pumapasok na tayo dun sa sobrang dami ng mga lumalabas dyan. Mistakenly, ang akala ng itong Immune ating system. immune system, pati yung sarili nating katawan, kalaban niya na. So, nalilito na siya kung sino ang kalaban. Pati ating immune system, tinitira niya na. So, nandito na po tayo sa problem number 6, which is the autoimmune disorder. Disorders. Now, bakit naging ganon? Autoimmune mistakenly attack our own tissue. Dahil Yeah. sa sobrang dami ng kanyang kalaban, nalilito siya ngayon. Di po ba? Tama. Maraming sakit na Para autoimmune. bang mistaken identity. Opo. Siguro po, dahil siguro sa sobrang dami, doktora. Kaya, at saka yung palagi na lang. Hindi kaya minsan din nandun din yung part na parang kahawig? Hindi po. Yeah, hindi naman. Sa sobrang dami po siguro. At Sa saka yung sobrang dami. araw-araw. Parang desperado siyang to protect itself. Ano na rin niya yung sarili niya. Ngayon, sa pagka-desperado niya, pati yung kasangga niya, tinatamaan Tinano niya na na rin niya, rin. Wow. sinasaktan na rin niya. So, heto na po tayo, number 6 na tayo, autoimmune disorder. Ano po? Opo. Magmula lang sa hindi natunawan. And then, of course, kapag halimbawa, hindi na natunawan, ayan, heto na po tayo ngayon. Papunta na tayo doon sa ating direction. Kapag hindi natunawan o ay kapag halimbawa mayroon ng autoimmune disorder ang ating katawan, what could happen? Ang ating beta cell ay mga cell na makikita sa loob ng pancreas within the cluster of cells na kilala bilang islet. Sige, kasi yung ating pancreas, merong siyang alpha and beta cells. Yung beta cells of the islands of Langerhans, Yes. siya po ang may beta cells. I-discuss po ni ma'am ko, anong meron si beta cells? Okay po. So ngayon, si pancreas, yun nga po, meron siyang iba't ibang uri ng cells at isa doon is si beta cell. Si beta cell, meron pa siyang isa pang cell na ang pangalan niya ay islet cell. Islet cells. Islet cells. Tama, islet cells. Ngayon, itong si islet cells na ito, ang trabaho ng islet cells is, tama nga pala, mag-produce po ng insulin. So, nung lumalabas ang insulin, ayan, ang trabaho niya, nung lumabas ang insulin dahil syempre, kailangan na ng kailangan ng katawan natin ang insulin kasi nung kumain tayo, mayroong na-transform doon na dalawang uri ng sugar, which is the glucose and the sugar glucose. So, by definition, ang ating pancreas, kailangan niyang maglabas ng insulin. At kapag ito ay naglabas, okay, so doon muna pala tayo, tayo doon sa autoimmune, ano po, doktora? Ang pang-naanim natin na sakit is autoimmune, nasisira na. Ang sinisira ng autoimmune yung sarili nating mga tissues. Now, this autoimmune also mistakenly destroys or attack the islet cell. Na yung islet cell siya ang nagpo-produce ng insulin. So, ibig sabihin, pag nasira yan, ayan po, pag nasira po ang insulin, wala tayong insulin. Now, insulin lowers the amount of sugar in your bloodstream. Kaya kailangan natin ng insulin. Naglalabas ang ating islet cells. And then second, as your blood sugar level drops, so does the secretion of insulin. So,
maglalabas po talaga ng insulin ang ating pancreas via beta cell or islet cell. Ganito lang po. Ma-stimulate lang yung insulin kung mataas yung blood sugar mo. There must be a blood glucose, if normal ano, para lang mag-react yung si insulin. Ang i-explain ngayon ni Ma'am Sheila kasi, kahit na meron na siyang blood glucose na dapat niyang gagamitin, i-burn, ay hindi umaandar si insulin. So, ang may problema, si insulin, dahil may problema na si beta cells. Kaya naman nagka-problema si beta cell dahil sinira ni autoimmune. Yun. Ngayon, ito na siya. So, pag walang insulin, unfortunately, the pancreas can't make insulin because the immune system mistakenly attack and destroy the islet cells na nagpo-produce ng ating insulin. Talagang itong ang prime suspect ni pancreas o ni islet cells is si autoimmune. Siya yung nanira sa kanya. So walang insulin ngayon. Kapag pumasok na doon from number 1 na disease, pag pumasok na doon, ito na yung mangyayari sa atin. Now, unfortunately, to blood sugar is not authorized or permitted na pumasok siya sa ating cell para magbigay ng kalakasan dahil wala siyang karapatang pumasok doon. So, para po maintindihan natin, our cells contain many different kinds of gateway. At yung isang gate doon o pintuan doon ay pag-aari ni insulin. Ngayon, dahil siya po ang recognized na may-ari doon, siya lang ang dapat na pumasok doon. Kapag halimbawa kumain tayo ng maraming kanin o pagkain na nag-turn into sugar, glucose at saka blood sugar, papasok yung mga blood sugar na yan sa daluyan ng ating dugo para pumasok sana siya kay cell. Kaya lang, dahil nga hindi siya permitted o hindi siya kilala ni cell, hindi ka pwedeng pumasok dito. Para bang hindi ka papapasukin sa gate unless kasama mo si insulin. Opo. Ganito siya. Parang ang mangyayari dyan, ganito, doktora Magnanaknak si blood sugar kasi ang dami na natin. Kailangan na natin pumasok. Kumbaga, nagkakabuhol-buhol na tayo dito. Dahil dun sa kinain ng tao that contains starches. Sabi niya, ang dami na nating dito, ang dami na nating tao dito, ang dami na nating blood sugar dito. Pumasok na tayo doon para medyo Para magamit. Para magamit. magamit tayo. Tsaka hindi dumadami na tayo To be used up as energy. Oo, magagamitin siyang energy para naman magamit tayo ni cell. Isa pa dumadami na tayo dito, nagkakabuhol-buhol na tayo dito. Pagpasok nila ngayon, itong mga blood sugar sa cell, ang sasabihin ng cell, hindi ko kayo kilala. So, huwag kayong pumasok dito. Gagamit ngayon ng chaperone, kailangan gumamit ng chaperone ni blood sugar o insulin, tulungan mo kami doon kasi di kami kinikilala doon. Yan ang sistema ng ating katawan. Ang kinikilala lang ng ating cell ay si insulin para pumasok doon. Si sugar. Oo, i-allow niya si sugar, palang itong si insulin, Parang bisita ticket niya. nga niya. Passes. Nagiging ticket. passes. Nagiging passes niya. Yeah. Siya yung kanilang passes para makapasok sila doon. Di po ba dahil kay autoimmune naman, sinira naman niya yung production ng insulin. So, walang insulin. Anong mangyayari pag walang insulin? Natural, yung ating mga blood sugar, magkakabuhol-buhol na yan sa daluyan ng dugo na kung saan tataas ang level nila. Doon po pumapasok yung sakit na diabetes. Ayan na, kaya nandyan na tayo sa diabetes ngayon. Matindi, no? Matindi ang pagkakatrace na yun, ha? Tandaan nyo, ha? Tandaan nyo po, yung type 1 diabetes, Type 1 diabetes po mostly tayo. is caused by autoimmune. Autoimmune. Yes. Wala siyang kasalanan, hindi related to sa lifestyle o yung kanyang, basta it is related with immune system. Immune system. Immune system. So, Pero- a person cannot modify it. Yes. Diyan na eh. Pero doktora, ano nga po, kaya nga ngayon, tingnan po natin kung ano talaga ito si diabetes. Actually, ang type 1 diabetes ay kilala bilang isang juvenile diabetes or insulin dependent. Ito ay nangyayari once a significant number of islet cells are destroyed and partially preventing or talagang wala nang nagagawang insulin ng ating katawan. Sabi nga nila, 80 to 90%
islet cells are destroyed in type 1 diabetes. opo. So kahit na meron pang natirang 10% is not enough to produce the insulin needed by the patient. Kaya magbibigay ka na ngayon ng insulin. Exogenous insulin. Mag-i-inject ka na ngayon ng insulin o iinom ka na ng iba't ibang gamot like metformin. But, Pero type 1 is talaga insulin. insulin po siya, oo. Ngayon, yung pagbibigay ng insulin na yan, of course, para lang magamit natin yung sugar. Pero hanggang kailan tayo mag-i-insulin? Yun. Kaya nga 'di ba sabi po nila, ang sabi ng science, ganito po siya, ang sabi po ng science, based on many available data in science, there is no cure in type 1 diabetes. People with type 1 diabetes don't produce insulin, alam naman natin. So therefore, they need an exogenous insulin, yung ini-inject nila yan. Kaya lang, again, it is for life. Di ba? Kung halimbawa aayusin natin si pancreas dahil nasira siya, wala pong gamot na available ngayon para ayusin si pancreas para mag-produce siya ng insulin. Walang gamot. Kasi naman yung pagkasira din naman yung beta cells, islet cells. Pero specifically, the beta cells of the islets of Langerhans nga yung nagpo-produce ng insulin, hindi naman kaagad-agad. Gradual na nasisira. Po na nasisira. Nasisira Yan, siya. Kaya nga ngayon, yun nga, there is no such medicine, really medicine to cure diabetes, type 1 diabetes. Yeah, totoo po yan. My thinking here is, it's because the pancreas, dahil sira nga siya, at kahit nagamutin mo pa si pancreas, kung mayroon mang available na medicine for pancreas to be repaired, still, if you will not stop the roots kung bakit siya nasisira, which is the autoimmune, the bacteria, and etc., kapag ang tinira mo lang na gamot, ang hinanap mo lang na gamot is for the pancreas, what about the source? Yeah. Kung bakit siya nasisira? Di po ba? Tama. Kaya kung naintindihan niyo pong maigi yung discussion po, ano ay yung pinanggagalingan? Kaya ang maganda, ano yung pinanggagalingan nito? Yun ang hanapin natin. Apo. Kung pwede nating i-modify para mas epektibo yung ibibigay na gamot. Kaya nga po ganun po, doktora, since there is no medicine, what we can do is, of course, let's start from the beginning. Yeah. Ano ba ang pwede nating gawin doon sa unang-una nating gawin? Kung ang problema mo ay digestion, then supply your body, yourself, with a good enzyme. Isupplyan mo siya ng maayos na enzymes na sa bawat kain mo, tutulong ito sa pagtunaw ng pagkain. Mapabata ka pa o matanda. Kasi kahit na may bata ngayon, meron namang sakit na mga diabetes. What more pag nagkakaedad na bumababa rin yung iyong capacity para papataas mo ang iyong acidic level, yung hydrochloric acid mo. So, let's start from the beginning. Problema mo digestion, let's go for the enzyme. Bigyan natin ng supply. Di ba nagpag-usapan na kanina yung tatlong digestive enzymes? Kaya kung mula sa umpisa, kung meron ka nito, effective ito. Ngayon, ang mga enzyme din po, ito pa. Diabetes have difficulty properly metabolizing of the nutrients, which is why supplements that include protease, lipase, and amylase can be beneficial for helping to manage both type 1 and type 2 diabetes. Study po yan. Kailangan nating uminom ng mga enzymes. And then, pangalawa, once you are not absorbing, what could happen? Sa mga may diabetes, makikita natin nangihina ang katawan nila. Because of the nutrients, are actually not absorbed, not being absorbed. Tama. Hindi na-absorb ng body are not absorbing those nutrients kasi nga may problema ka na nga sa tiyan. Doon nga ang pinanggalingan kung bakit nandiyan ka ngayon sa estado na diabetes, di ba? So, normally, there is a controversial in here kasi since you have already the autoimmune disease na pumasok na rin siya, but it's not the primary one, so we can still give the spirulina for your nutrition. And of course, why for your nutrition? Because we need that. You are not absorbing nutrients. And furthermore, there are scientific experiments that shown spirulina increases the activity of the hexokinase enzyme and glucophosphatase.
activity, thus controlling blood sugar levels in diabetic patients, both type 1 and type 2. So, unang-una, anong magiging benepisyo mo kay spirulina? Lalakas na ang katawan mo kahit papaano, di ba? Magkakaroon, masusuplayan na yung sustansya. At magiging, tawag na ito, magiging beneficial din pala siya para sa ating, sa sakit na diabetes. And, again, use antioxidant. Don't forget your antioxidant in a form of vitamin C or any kind of antioxidant. Celeron. Celeronia. And then, we prepared a product in one capsule that comprised with different kinds of herbs. Number one is the Gymnema sylvestre. We use the gymnemic acid. So, pag kumain yung tao, mataas ang kanyang sugar, minimimik ng mga molecule ng gymnemic acid yung sugar para hindi ka agad ma-absorb. Number one. And then number two, we also prepare meron pang kasama itong L-arginine para dun sa nitric oxide na kahit papaano hindi niya kaagad-agad kukunin din yung mga na-absorb na sugar. And of course, the cinnamon cassia, which is a cinnamon extract, actually this one, it's a combination. Combination po itong ginawa natin ng nagmimimik at sinesynthesize niya yung insulin at yung sensitivity pinatataas niya para makagamit tayo kahit papano. Yeah, alright. So sorry to cut you off, no, Doc, pero alam ko napakagandang talakayin po natin ito at marami po tayong matututunan. And salamat sa napakagandang impormasyon na pinagkaloob niyo po sa amin patungkol doon sa kung saan talaga nagsisimula yung type 1. No? Mag-giveaway lamang po tayo doon sa mga konting katanungan doon sa ating mga live viewers. Alright? Okay lamang po ba yun, Doc? Opo. Sige Okay po, na, para okay na po tayo doon. at least ay magkaroon po tayo ng mabigyan po natin sila ng chance at masagot din po nila yung masagot natin yung kanilang mga katanungan. Alright? So, tuloy-tuloy lamang po tayo. Magbigay lamang po kayo ng mga questions po dyan sa ating comment section box. Pero alam ko po ay napakaganda. Madami pa pong mga gustong sabihin ni Doc Sheila patungkol doon sa mga kung paano natin malulunasan. Kasi yan ang pinakamaganda dyan no? Nandyan na nga yung sakit, anong lunas? No, yan yun Yan yung dapat nating malaman. Actually, sir, wala pong lunas eh. Oh, yeah. Tutulungan lang natin ang katawan. Yun. Kung kaya namang i-prevent or i-delay or suportahan yung kung anong meron. Kasi, pero mas maganda kung mula sa umpisa, doon ka na mag-umpisa para hindi ka na magkaroon. Yun. Exactly. Totoo po yun. Yun po yung ating pananaw naman kasi as much as possible, we do not want to treat those people na may sakit na. What we want is to prevent. And since kung meron na, let's work together para ma-minimize yung total destruction ng katawan. Yeah. Totoo po yan. Kaya nga, pinakita ni Doc Sheila kanina kung saan talaga siya nagsisimula, di ba? niya, no? Ultimo talaga doon sa talagang hirap mabigay na explain po talaga yun, Doc, yung cells na yun, ha? Pero talagang we really hope na kayo po ay natuto doon kung paano talaga, saan nagsisimula yung type 1 diabetes po na yun. For those who are suffering from diabetes, I would advise na pwede niyong balikan po ito. Yeah, totoo Para po yan. malalo niyong namnamin kung paano niyo maintindihan. Kasi marami kayong tanong, bakit nangyari sa akin ito? Para maintindihan niyo, at least alam niyo na ganito, pwede rin kayong umiwas. Pwede na pong iwasan natin. Opo. Ngayon kung nandun na, well, ano pa ang pwede kong gawin? Ganon. pwede po kayong, kapag ka nandyan na, pwede naman din kayong magtuloy-tuloy sa inyong insulin dahil wala naman talaga napoproduce na insulin. But of course, do not give or do not forget the chance of curing. Curing na tayo kung ano ang naging source niyan. Ba't kayo napunta sa isang sakit na gano'n? Yeah. Alright, so again, maraming salamat po kasi inabot na talaga tayo ng ating oras, no? At may susunod na programa pa. Kaya ngayon, ang gagawin na lamang po natin, may mga tanungan po dyan, via comment na lamang po natin sasagutin at susubukan po namin na i-announce din po yung mga winners po natin doon sa panibagong promo po natin bukas po. Alright, so kasi talagang hinahabol natin ang ating oras ngayon. Pero muli ay sana marami po kayo natutunan.
Yeah, marami po tayong natutunan ngayong umaga pong ito. Alright, so sige po. At bago po tayo magtapos, ay bibigyan ko lang ng huling pagkakataon makabati aking dalawang speaker ngayong araw po na ito. Sige to. Ang ine-emphasize po natin palagi, kung ikaw ay well-informed, mas ma-appreciate mo kung ano yung nangyayari sa buhay. Yes. Kung meron ka mang karamdaman ngayon, mas maintindihan mo, alam mo yung alin yung iiwasan mo, o ano yung gagawin mo para ma-modify man ito. Yes, yes. Tama po yun to. Yes, Doc Sheila. So yun po, we will be discussing this, we will be continuing Yeah, this. yeah. Kasi po, Totoo po yan. naniniwala po ako na kung tayo ay may kaalaman, higit pa natin ang isang mayaman. Totoo po yan. Alright. Pero everything, the bottom line is Magandang discipline. Yeah, totoo yan. Lalong-lalo na dito sa sakit na to, discipline po talaga ang kinakailangan po dito. Alright, so again, maraming salamat po sa mga nagantabay po dyan at nagsubaybay dito sa programa po natin na ito. At muli sana marami po kayo natutunan ngayong umaga po ito. Alright, so again, ay wag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.